Naisip mo ba kung gaano karami ang kabataan na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa gender at sexuality? Naisip mo na ba kung ano ang kanilang nararanasan? Naisip mo na ba na dahil sa pagiging sarado ng isip ng mga taong nakapaligid sa kanila, ay napagkakaitan sila ng kanilang karapatan upang ipahayag ang kanilang sarili? What do we live for if not to make life less difficult to each other? Isang kasabihan ni George Eliot. Bakit kailangan pa natin gawing mas mahirap para sa iba kung maaari naman natin silang tulungan at suportahan? Maraming mga tao ang nararanasan ang diskriminasyon dahil lamang sa paraan ng kanilang pagpapahayag ng sarili. Sila ay nakikita na may mali sa kanila dahil hindi sila katulad ng ibang tao. May mga lalaki na gustong maging feminine at may mga babae na gusto nila ay maging masculine. Narito ang iilan sa mga nararanasan ng mga estudyante dahil lamang sa kanilang gender. Kung partikular, narito ang nararanasan ni Carl sa paaralan. Si Carl ay minamatrato at binubuli dahil siya ay isang feminine na lalaki. Dahil sa mga ginagawa ng kanyang kaklase ay natatakot siyang ipahayag ng malaya ang kanyang sarili. Ang diskriminasyon at pamubuli na nangyayari ay maaaring magtungo rin sa depresyon at pagkakaroon ng social anxiety. Maaaring maramdaman ni Carl na hindi siya ligtas sa kanyang paligid at maaaring maramdaman niya na wala siyang mapagkakatiwalaan. Hindi lamang si Carl ang nakakaranas nito, kundi napakadaming tao sa buong mundo. Maaari natin itong baguhin sa simpleng paraan, maaaring sa pagtanggap at sa pagsuporta sa kanila. Sabi nga sa kasimpihan ni Steve Maraboli, a kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. Hello? Para saan tong call na to, Kyle? Nakita ko yung ginawa niya kay Car kanina. Nung pumasok siya sa CR, umiyak siya. Bakit naman nagawa yun? Ay, di mo ba napapansin? Bakla kaya siya? Oo nga eh. Di bagay. Dahil lang ba doon? Nakakapekto ba sa inyo kung ganun siya? Eh kasi, kung lalaki siya. Pero ba't kailangan niya pang maging bakla, di ba? Agreed, tama. Actually, mali. Ganyan naman kayo mag-isip. May mga taong kahit na babae sila, masculine ang dating nila. May mga lalaki din na mas feel nilang feminine sila. Wala namang mali doon. Hindi rin valid yung reason na pagiging feminine ni Carl para ibuli nyo. Tsaka kung bakla man siya, ano naman, wala ba siyang karapatang magmahal ng malaya? Hindi ba lalabas sa pagkalalaki niya pag binuli namin? Hindi niya naman mababago kung ano nararamdaman ni Carl. Mas nagiging takot lang yan siyang mag-express ng sarili niya. Kung baliktad ang sitwasyon, ano kaya mararamdaman niyo? May point. Kung iisipin mo, kung takot ka mag-express ng sarili mo, para ka na rin nakakulong. Wait lang, wala. May na-realize ako. Tama yata si Kyle. OMG, I feel bad for Kyle Tulong. Di ko naisip yun ah. So I think we should apologize kay Carl. Kahit ano pa mga gender at sexuality ng isang tao, deserve nilang matanggap para sa kung ano man sila, lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. True. Mag-sorry tayo kay Carl. Pakita natin na tanggap natin siya kung ano man siya. Di ba guys? Paano kung hindi niya tanggapin yung sorry natin? Tanggapin niya man o hindi, at least na-realize natin na mali yun. Dapat magbago tayo kahit hindi maayos ng sorry yung nagawa natin sa kanya. At huwag na natin iulitin yung pambubuli kay Carl man o sa ibang tao. Mahalaga rin na malaman natin ang ating mga limitasyon. Maraming mga masasamang epekto ang may dudulot ng pambubuli at ng diskriminasyon anuman ang dahilan nito. Mabuhay tayo sa pagmamahal at pagrespeto ng kapwa at hindi sa pananakit ng ibang tao, pisikal man o psikolohikal. Mabuhay tayo ng may ligaya at kapayapaan sa puso. At higit sa lahat, mabuhay tayo ng malaya dahil karapatan natin ito.